Chill Talk. Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host, once again, forever again, PJ, and this time I have the privilege to have a guest na kung saan siya ang dahilan kung bakit magaganda ang mga music videos, ang mga vlogs, ang mga wedding photos, wedding videos din ng ating iba't ibang mga tao. And I feel I am unqualified na i-introduce ang guest natin for today. So I will just let him introduce himself. Hi Jeff, good afternoon. Thank you so much for accepting this. Good afternoon PJ. Maraming salamat unang-una. Dahil na-invite mo ako dito. First time kong ma-invite sa ganitong alam mo yan, podcast. And yun, my name is Jeff De Leon. So, ang pinaka-buong kong pangalan talaga is Jeffrey De Leon. So, ang pinaka-ano lang nila sa akin, para short lang at magandang pakinggan, Jeff De Leon. Jeff De Leon. So, parang kinarir diba? mo na siya. Oo, parang sabi ko, kahit nung time na palang reporter ako, Jeff De Leon na. Mabilis yung pangalan banggitin. Yun. I'm Jeff De Leon, and hindi ako nahihiyang pakilala sa sarili ko na yung age ko, 27 years old. Yun. Kaka-27 ko lang ngayong January 21, 2022. And yun lang siguro for the short background. Okay. Bata ka pa naman. Oo, batang-bata pa. So, mukha lang matanda. Nakita mo na ba yung nakita mo ba talaga yung sarili mo na magtayo ng sariling photography profession or business, or may iba ka pa talagang gustong marating dati? Dati wala sa plano ko yung maging photographer, kasi ito hindi ko naman talaga, parang alam mo yun, parang hindi ko talaga siya nakikita na magiging photographer ako, kasi unang-una wala akong pambiling camera noon. Wala akong pambiling gamit o mga lente. Then na-realize ko lang siya nitong nagtatrabaho ako sa BGC. Tapos sabi ko, gusto ko mag-vlog. Gusto ko mag-vlog kasi puro cellphone lang yung gamit ko kapag nagba-vlog eh. Alam mo naman ako, parang trying hard na maging vlogger. Ayun. Doon ko na bumili ako ng camera. Actually, aksidente pa eh. Sabi ko, itong pera kong galing sa ETH, yung pera ko, kung familiar ka sa mga crypto. Sabi ko, sayang, mas doble sana yung pera. Pero yun nga, fast forward tayo, nung bumili na ako ng cameras para sa vlog, ayun, sabi ko parang, ang bagal ng income dito ha. Ang bagal ng income. Kasi tayo, syempre kaya nga tayo nag-vlog para medyo dumagdag yung income. Sabi ko, pwede pala siyang gamitin sa photography. Tapos na-invite ako ng isang kaibigan na mag-shoot kami ng damit. Parang promotion ng damit na yon. And then yun, nung na-invite ako doon, sabi ko, sample ko tong pag-picture, baka pwede naman tong pag-picture. Doon na nag-start yung career talaga Doon na nag-start yung sa photography. Sabi ko, nice, ang ganda palang gamitin ito sa photography. Though nung college ako, nagpi-picture na ako kasi nga may nasa documentation din, kasi as a AB communication, nandun yung news writing, documentation, reporting ng mga news. So hindi kasi ako nakagamit ng camera kasi naunaan ako lagi sa documentation eh. Nitong lang ngayon lang noong 2018 lang ako naka-interest talaga sa photography. Nung nakabuelo ka. Kasi given your origin story, so sa ngayon, do you consider yourself as a professional photographer? Siguro, yun ang tawag nila sa akin lagi. Professional photographer na yun. Kahit may mga proposal, sabi ko professional photographer. Parang nakaka-imposter syndrome, no? Pero yun nga, since you are now a professional photographer, so based on your experiences, ano sa tingin mo ang difference? Paano na-distinguish ang isang professional photographer at isang amateur lang na photographer? Sa akin unang-una dyan yung attitude. Kasi ako parang sabi ko, hindi, magaling ako dyan. Nung una pala nag-start ako, kaya kong igitan yan. Pero pag nandun ka na talaga sa pinaka-point na isushoot mo na, ang hirap.
Tapos sa post-processing ng editing, ang daming gagawin, process pala nito. Ganun. Attitude, number 1 yun eh. Pangalawa, different ng nung amateur sa professional photographer, yung pakikisama mo sa tao. Kasi kapag nag-i-start ka, nandun pa yung kakabahan ka, nahihiya ka. Pagdating sa pagiging professional, dapat alam mo yun, dapat mataas yung tingin mo sa sarili mo, pero hindi yung sobrang taas. Yung humility pa din nandoon. Yung ibig ko sabihin is dapat confident ka dun sa ginagawa mo. Para, alam mo yun, sa client, hindi ka madidistract na, ay, baka mapangitan to sa shoot ko. Lagi kong iniisip na, hindi, dapat makita nila yung resulta na iba talaga pag ginawa nila ng JD Studio, dapat yung resulta yung quality ng photos talaga maganda. Kumbaga yung tingin ko sa sarili ko, parang yung bayad nila mas sulit talaga. Kasi dati bara-bara lang ako kung may client So pang-last ko siguro yung yung professionalism pagdating sa tao, sa model, sa kapwa photographers. Dito kasi hindi mo iwasan mga siraan, ganyan, pero yun yung mahalaga yung makikitao ka sa kanila, tapos sa client. Mahalaga kasi yung connection mo dun sa tao. Kasi unang-una ako, number 1 sa akin yung connection Though minsan di ako, alam mo yun, may mga tao kasi na hindi talaga, alam mo yun, makikwento sa tao. Pero yun yung pag-aaralan mo para makuha mo yung mo talaga. Market. Oo. Pero pagdating sa isang photoshoot, sino ang usually na nasusunod? Yung photographer o yung model? Ilang percentage ikaw nasusunod pag nagdidikta ka ng mga shots? Ayun, 50-50 yun. Kasi usually mga clients yung mga di-decide ko anong layout. Layout ibig sabihin yung susuotin nila, yung location. Sila nagdi-decide nun. Second option na lang kami. 'Di ba? Second option na lang. Second option na lang kami kapag gusto nila ng story, kasi ang binebenta ko dito yung art namin, yung cinematic style na meron kami. Kasi mas komportable sa amin kung kami pipiliin. May mga story kami na depende dun sa couple. Depende kami sa gusto ng client din. So yun yung 50-50 talaga. Pero kung para sa akin, mas gusto ko yung sa akin. Tapos karamihan kasi sa mga prenup and wedding sa akin mas okay sa akin yung na nakakausap ko lagi yung kliyente ko. Para nabubuo kasi sa isip ko yung story na pwede kong gawin during prenup na and wedding. Yun. Para lalabas na lalabas na yung produkto nyo unique doon sa couple. Oo, unique. Kasi bihira lang talaga yung mga kliyente na unique ang gusto. Oo, kasi ang based from experience sa mga napanood kong mga barkada ko dati kinakasal na, minsan nakita ko ngayon talagang all throughout yung photographer yung nagdidikta and at the same time yung gusto niyang style. Naawa nga kami sa couple kasi hindi maka voice out kasi parang wedding package yung kinuha nila. Tapos parang sila yung nagigipit. So parang na-curious din ako sa ganong perspective mo. So parang mas okay nga yung ganon, 'di ba? Na kung ano yung unique sa couple. And mamaya pag-uusapan natin 'yan. Kasi like you said, you are focusing on mga weddings, prenups, and mga reception, same day edits. Pero sa kaalaman ng audience natin, si Jeff ay isa sa mga videographers ng Conyo Bicolano. Ni Conyo Bicolano. So, for sure narinig niyo na yung episode ni Conyo last time. So, if not, pakinggan niyo ulit. So, my question for you, Jeff, ano yung pinagkaiba when shooting for a wedding video and shooting sa mga vlogs ni Conyo? Actually, bro, PJ. Actually, PJ, sa wedding and prenup, hindi talaga ako nag-video. Nag-hire ako ng mga videographers, editor, lalo na pag SDE. So, ang focus ko talaga sa wedding saka sa prenup is photo lang. So, nag-adjust lang ako sa Conyo Bicolano. Parang dati, 'di ba, nagba-vlog nga ako. So, ayun, doon ko in-apply
yung pagiging videographer ko sa vlog ni Konyo Bicolano. Tapos yung mga tamang angle kapag ka nagsushoot, tamang putok ng ilaw, kung saan ba dapat mag-shoot sa background. So yun yung na-apply ko dati. Though sa wedding, nag-check ko din yung mga video bago i-play. So ang adjustment wala naman masyado. Ang kakaiba lang kasi kay Konyo Bicolano, talagang all out, talaga kapag nagsasalita siya, dapat makuha mo talaga yung mga moment na galaw niya Kasi hindi tulad sa tawag niyan? Correct me if I'm wrong, kasi pagdating sa kay Konyo Bicolano, pwede mong ulitin. Di ba? Na mali yung shot, sige, rewind. Pero pag wedding, pag na-miss mo yung isang moment, wala ka na, mahirap na Lalo na yung mga nagsasalita sila harap si father, yun yung mahalaga doon na moment. Yung mga in-laws, yung mga speaking of sa wedding, kasi 'di ba you are engaged. Yes. Diba? You are engaged. So congratulations. Thank you. Congratulations. So pagdating sa tawag niya, pagpili nyo ng style sa wedding, kasi pagdating naman sa photography, hindi naman hindi naman ikaw yung kukuha at magma-manage nun, di ba? So, tawag niyan? How critical are you pag pipili ka ng magiging wedding photographer sa kasal ninyo? Actually, number one na iniisip ko yan. Number one na iniisip ko is budget. Kasi as photographer, iba talaga kung gusto mo ng quality, maglalabas ka ng budget. So, ako, bilang photographer, may mga makilala naman ako mga photographer dyan na talagang magagaling. Kumbaga parang yun yung struggle mo Though gusto mo yung mapaganda. Kasi ibang expectation nila kapag photographer ka tapos wedding mo, di ba? So, though hindi man ako dumidepende doon, pero para sa akin, minsan lang din talaga yun sa buhay ko True. So, ngayon, wala pa talaga din ako napipili ko sino yung magiging photographer ko during my wedding day. So, though may mga may nakikita na akong potential na, I like the outputs. Tapos yung parang babagay dun sa wedding namin. Kasi rustic yung namin, team namin. So, sabi ko parang ito yung mga style na gusto ko. So, di ko mo sila babanggitin. Wag na natin banggitin. Kasi parang, tawag yan, minsan kasi mas critical ka pag kukuha ka ng sa same profession sa'yo. Parang kasi alam mo na yung lusutan, alam mo na yung usapan sa ganyan. And when it comes to, isa sa mga napansin ko during weddings or even photo shoots, yung mga mahihiyain, believe ako sa skills ng mga photographer na kaya nilang, yung mahihiyain na tao, may labas yung confidence nila. So on your experiences, ano yung ginagawa mo para ma-bring out mo yung confidence ng isang taong mahihiyain sa photoshoot? Ayun yung pinaka number one na struggle ng photographer. Lalo kung mahihiyain ka. Ako, since sa experience ko, halos karamihan, hindi sila, alam mo yun, wala talaga experience pag-model, alam mo yun, wala silang sobrang mahiyain. Meron nga akong client na sobrang hiya sa camera. Sabi ko, ang hirap na to Ang number one kong ginagawa dyan, kinukuha ko talaga yung loob. Kinakausap ko, binibiro ko. Ang hirap ang hirap mag-shoot kapag alam mo yun, sobrang ang ilang ng tao. True. Parang ang pangit ng output talaga pagka, syempre, sabi ko, pag hinanapan ako nito sa huli, ba't ganito yung mga picture? Di mo naman sila pwedeng sisihin So, yun, talagang nag-build ako sa kanila ng alam mo, ng connection. Importante talaga yun isa sa natutunan ko yung connection sa tao para makuha mo siya, yung loob niya, para sa shoot, hindi siya mahiya. Kahit anong gawin niya, tumawa, sumayaw. Alam mo yung mga hindi ko napapasayaw ko Sabi niya, yung asawa ko, never ko napasayaw yun sa TikTok. Pero ikaw, napasayaw mo, sir. Sabi niya sa akin. Sabi ko, dito lang po sa JD Studio. Kasi napakahirap na ganung skill, di ba? Kasi pag pipicturean, talagang unang tutok pa lang ng camera, nakaka-intimidate talaga yun sa part ng tao. And isang beses ko nakita yon during sa isang photoshoot ng graduation namin ng college. May isa kaming kaklase na talagang ubod ng hiya. Super active sa social media pero ubod ng hiya pag yung actual photoshoot nun.
ang ginawa ng photographer, parang, yun nga, gino-joke, pinangiti. Then, siya may pinakamagandang mga shots. Picture, Oo. Bad trip kami na. Hindi, pero di mo naman masisisi yun. And parang nakita ko doon ako nagka-interest, to be honest. Doon ako nagkaroon ng interest na mag-aral ng mga tao kasi mahihain ako dati din. Nung nakita ko yung ganong approach ng photographer. Sabi ko, ayos yun na. May psychological na tactic na ginagawa. And aside doon, di ba, since nasabi mo na, it's one of the hardest challenges ng isang photographer. Ano naman sa tingin mo yung mga highlights ng career mo as a photographer? Sa akin, kasi ang pangarap ko talaga is maging wedding photographer. Hindi lang naman dito sa Camarines Norte, which is sa buong Pilipinas, ma-market ko lahat. Parang yun yung yun yung nagiging nakikita ko para sa sarili ko kasi pagka-wedding, prenup, sabi ko, parang ito talaga yung ito talaga yung career na pupuntahan ko. Kasi unang-una, nandun yung kasiyahan mo sa pag-shoot. Kapag nakikita mo yung moment ng couple na masasaya sila sa ginagawa nila, parang ang happy mo na. Kasi alam mo yun, iba't iba ugali ng tao eh. Sabi ko parang doon sa naranasan ko sa pagpipicture ng mga wedding, sa prenup, ibabalanse mo talaga kung saan ka papasok pagka sa kanilang alam mo yun, sa shoot. And then yun lang, sabi ko, number one, masaya. Saka pangalawa, bonus na lang yung income na papasok sa'yo. Na sabi ko, thankful ako kasi alam mo yun, parang nare-realize ko sa life ko na though maraming struggle sa nangyari sa trabaho ko, though hindi man ako nag-resign. So, thankful din ako sa trabaho ko ngayon kasi wala akong trabaho, di makakabili ng camera. So, yun. Yun lang talaga. So, yun yung nakikita ko kasi maraming choices eh. Pwede ako mag-abroad, pwede ako parang hindi ka magiging masaya sa, alam mo yun, pag malayo ka. Parang nandito yung happiness talaga sa Pilipinas. Bonus na lang yung nakaka-travel ako kapag ka may shoot. So, yun, talagang maraming bonus. Oo, kasi ngayong pandemic, kung tutuusin, madaming naapektuhan na trabaho. Especially yung una talaga, yung mga photographers halos nawalan talaga nung start ng pandemic. So, sa situation mo ngayon, at least ngayon, luluwag-luwag na tayo, paano ka nahahanap ng mga clients? Or kayo ba nagre-reach out mismo sa mga ikakasal or sila na yung nagre-reach out sa inyo? Good question, PJ. Nung pandemic, may trabaho naman ako that time. So, hindi na putol yun. Simula nung nag-lockdown. Kaya, isang pasasalamat ko din yun dahil sa trabaho ko na nagsalo. Dahil walang mga event nun eh. Sarado talaga. Halos struggle talaga lahat ng mga photographers, videographers. Talagang struggle sila. So, I think yung dun sa ginagawa ko ngayon, nalayo ata sa question. Ano yung question? Yung sa paghanap ng mga ng mga clients, sila ba yung naghahanap or ikaw yung naghahanap? Yun. Yun yung naging naging parang relax ako ngayon kasi hindi ako yung taong nagbabayad sa Facebook para magpa-advertise ng ganito dahil nga sa trabaho ko, binabalanse ko din yung yung schedule ko. Kasi hindi pa naman ako full-time eh. So, hindi ako yung taong alam mo yun, habol sa kliyente. Hindi mo, sige, mumurahan ko na lang. Ayaw mo? O ganyan, mumurahin kita. Joke lang. mumurahan na lang ng price. Hindi ako ganong tao na para makuha lang yung attention ng kliyente. Ay, hindi, So yun, hindi naman ako hindi ako masyadong active sa pag-market. Kumbaga yung client talagang lalapit eh. And I think nakikita ko kung bakit may mga kliyente na mga lumalapit siguro dun sa mga taong na-shoot ko, tapos referral lang talaga siya. So bale yung reputasyon mo na yung nagdala sa'yo na kaya ka nahanap, and parang that's a good thing. Na tanda ko din dati, may photographer kaming matandaan na siya. Ang tawag namin si Lolo Jim. Wala siyang market, as in wala siyang Facebook. Pero kahit yung baro-baro niyang bahay, talagang dinadayo ng mga galing, tao.
Kasi yung skills niya talaga as photographer, Oo. lahat ng kasal siya yung laging binibida. So parang it's a good, parang nakaka-flatter yung ganun, di ba? Sa Oo. part mo, hindi ka na nag-e-effort ng Hindi na magbayad. talaga. Ang ano ko kasi, kapag may nagbo-book, kunyari may nag-inquire, hiningi ko lang email nila. Mhm. Kapag doon ko kasi pinapasa yung rates ko eh. So kapag kapag napasa ko na yung rates ko, tapos nag-reply sila, good sila dun sa sa rate na yon, edi go. Pagka hindi sila nag-reply, ibig sabihin wala. Pero ang nakaka-amaze lang doon kasi alam mo yun, client na lang talaga yung lumalapit sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-push talaga na ibaba yung sarili mo, ibaba yung presyo mo para kunin ka. Yun lang talaga, nakaka-amaze lang talaga. Lalo dito sa Camarines Norte talagang yung mga tao mahilig sa mga events. bigla magugulat ka dalang, may nag-message sa akin. Pero na-curious ako, na-consider nyo bang makipag-partner sa mga wedding planners? Kasi di ba pag wedding planners, sila yung minsan na unang nilalapitan, tapos sila yung nagko-connect. Naisipan nyo bang makipag-partner sa Actually, kanila? magandang market yun kung iisipin. Kung ako yung photographer, para sa akin, kasi sa tingin ko may problema pa din kasi one time naging part din ako ng isang coordinator. Ako yung kinuhang photographer, parang package kasi siya. Parang may mga alam mo, may mga miscommunication talaga pagdating sa hindi mo siya kasi pera yan eh. Ako pagdating sa akin, hindi ko naman din masyado inisip ang pera, kaso nga lang yung may mga tao talaga na masisira dahil sa pera. So I decided na mag-solo na lang kaysa may mga kahati. Though advantage mo doon, lagi kang may book eh. Kaso ang problem mo doon yung yung pagkatao mo. Saka toxic talaga. Oo. At least pag independent ka, mas direkta ka rin sa couple. Hindi ka na, wala ka ng middleman sa coordinator. Ang disadvantage lang sa ganyang PJ, nasusulot ako eh. Oo, true. Malaking chance. Kasi may mga coordinator na, yun na, may mga package sila na kasama yung photographer. Siyempre, may jealous na to. Pagka kinuha mo na to. So doon na sila magbubook. Yun lang yung disadvantage. Pero okay lang naman din. Pero may time ba na binook ka pa rin despite na may package deal pa rin? Oo, meron. Actually, sabi pa nga nung kliyente sa akin, ay, chinika, Sabi ng kliyente sa akin, sir, iba nga yung nire-reto sa amin, mas mura pa nga. Pero, sir, ikaw yung mas gusto namin eh. Yung mga, mo kasi, shoot mo kasi parang, alam mo yun, may story dun sa picture na yon. Kaya parang iba unique eh. Iba yung kulay. So, yun. 2 beses yun. Narinig ko pero pinapalagpas ko lang sa tenga ko. Sabi ko, okay lang yan. Baka lumaki ang ulo. Oo. Sabi ko, bad karma na lang yung mga naninira. True. Darating na lang din yan sa kanila eh. And one of the most fascinating things na na-discover ko sa photography, compared sa video, kasi sa video, madali kang mag-portray ng emotions, di ba? Madali mong ipakita na malungkot, masaya. Pero as a photographer, paano mo nalilitaw ang isang emotion sa isang shot lang? Di ko alam kung paano yung takbo ng mindset ng isang photographer para sa isang picture lang, alam mong malungkot, alam mong masaya ang isang photo. Alam mo, PJ, hindi siya isang picture lang. It takes, time talaga. Magkukusum ka talaga ng maraming oras para mo yung emotion na yon. Kasi, ako ewan ko ako lang gumagawa nito kasi hindi ko pa nakikita yung iba kung paano mag-prenup. Kasi may mga nakakasama ako, mga newbie naman, mga tinitrain ko. Pag ako nag-shoot, talagang alam mo yun, sobrang daming shots talaga na walang matatapon. Though halos mauubos na yung memory card ko dun. Memory nung DSLR ko. Dire-diretso lang. Para makapture ko lang yung pinaka-moment na hinahanap ko. Kunyari, hindi ko nagustuhan. Parang hindi to yung moment na shot na gusto ko. Ulitin ko. Doon sa pag-uulit na yon, doon mo makukuha yung galit. Kasi ang tagal, sir. Doon na lumalabas yung emotion. Kasi lasa puto, sir. Kailangan makuha na ng yung pinaka-moment talaga. At syempre, sobrang init ng ulo na, sir. So yun, talagang mahabang oras mo i-google yung hindi siya isang shot lang eh. Pero minsan talaga machechempo mo, may chamba shot talaga na tinatawag eh. Uy, chamba shot yun na.
makukuha mo talaga eh. Pero yun, it takes time talaga para makakreate ng story or emotion dun sa photo. Pero hindi mo makukuha yung chamba shot kung hindi ka kumukuha ng mga madaming shots prior to that. Hindi naman yung tutok lang shot, ay chamba, okay na siya. Kasi natanong ko yun, kasi naalala ko dati nung college, may nakita kong isang picture dati na yung kuha ng isang American photographer ata, yung may vulture sa background tapos yung malnourished na bata sa foreground. Yung parang unang tingin mo, ang bigat agad yung mararamdaman mo. So parang believe ako sa mga ganong photographers na one shot makukuha mo yung emotion. So during photoshoots na mga weddings, ano yung common mong inaabangan? Kasi hindi naman pwede na random ka lang tumututok, di ba? Ano yung moments na talagang tututukan mo kahit anong mangyari during the event? Alam mo, pinakamalaga lalo sa wedding, yung sa simbahan, church details. Yun yung pinaka-importante sa kanila. Mawala na lahat, wag lang sa church. Kasi nandun yung unang-una yung panunumpa nila, yung first kiss nila. Ewan ko kung first ba yun. First kiss nila. And nandun yung moment na yung vows nila. Mahalaga yon sa couple. Mawala na lahat sa reception. Pero hanggat maaari, walang mawala dun sa details. Pero para sa akin, pinaka-importante sa church wedding. Or sa karamihan. Yung ba sa ano mismo, sa anong tawag dito? Sa mismong reception? Ay, sa church. Sa church. Ay, sa church mismo. Yung, anong ang tawag doon? Nalimutan ko na. Ang meron usually sa kasal, yung procession, yung sa ninong-ninang, yung first kiss nga, yung sharing of vows, yung ring, pagbigay ng sing-sing. Yun yung usually malaga. Para sa couple din sa na-experience ko. Sir, nakuha niyo ba yung magkasama kami doon sa tapat ng altar, ganyan, magka-kiss? Ayun, yun yung usually hinahanap nila. Di ba makikita mo doon sa mga bahay ng mga kapitbahay mo? Mga malaking frame, mga nakakapit ang kamay, di ba? Yun, mahalaga yun sa kanila. Kasi anong tawag niyan? Sa bagay, kasi pagdating sa simbahan, parang nandyan pa yung kaba nila, nandyan yung excitement nila. Totoo. Kasi pagdating sa reception, mas relax na sila sa reception eh. Parang tapos na lahat eh. Okay, kahit nga gutom, di mo na mararamdaman dun. Oo. Kaya sa simbahan, lahat pala nakafocus eh. And parang mag-divert tayo ng konti. Kasi at the end of the day, ang photography sa sitwasyon natin ngayon, parang freelance pa lang talaga siya. Tinatawag pa lang siyang freelancer. And as I am a freelancer myself, and may mga kilala akong starting na freelancer, one of the hardest things na nag-struggle ang mga beginners is paano ba mag-set ng presyo? So, on your experience, di ba nasabi natin yung rate, bakit mahal ang isang photographer? So, sa'yo, Jeff, paano mo sineset ang pricing para at the same time sulit sa client at the same pero may profit ka pa rin? Oo. Good question, PJ. As nung nag-start talaga ako, struggle ako sa price. Kailangan ko alamin yung presyo ng mga nagsisimula pa lang, yung mga magagaling na. Doon ako nag-start na maghanap. Ang ginawa ko, ginamit ko yung girlfriend ko, yung kaibigan ko para mag-inquire sa mga sa mga photographer na nagsisimula sa mga professional. Tinignan ko yung diferensya niya. Kasi iba na yung impression talaga ng mga kilalang photographer na eh. Ngayon, in-adjust ko siya dun sa Manila rate to in-adjust ko siya sa Manila rate. Sabi ko, okay to, pasok to sa sabi ko, medyo malaki-laki ang ko dito, hatak. buhay na ang isang linggo ko sa isang shoot. Sabi ko, try ko lang. Pag hindi pumatok, hindi pwede. Tapos one time, may nag-book sa akin ng prenup photo shoot. Sabi ko, ito pa yung rate ko. Sabi ko, kinakabahan ako nung una, parang medyo mahalata ito. Tagal mag-reply. Tapos, second question nila sa akin, sir, ano po package nitong ganito? Ayun, sabi ko, kailangan pala yun. Teka lang, dagdag ko to. Sabi ko, ganyan, dapat may oras lang yung pag-shoot ko, yung pag-edit ko. Ayun, biglang binook niya ako. Sabi ko, talaga. Then, until such time, sunod-sunod na yung mga booking ko sa Manila na ganun yung presyo. Sabi nga nila, alam mo, PJ, ang mura pa daw. Sabi ko, totoo ba? Sabi ko, kaya pala yung
pagkatapos ko ng event, Mhm. may tip pa sila. Sabi ko, ibang klase to ah. Ang bait nito ah. Oo, ngayon ko lang to naranasan. Siguro kulang pa. Oo. Dinagdagan ko ngayon. Mhm. Pumasok pa din sa merkado. Oo, sabi ko, talagang talagang grabe yung ganun pala talaga yung pag ng price mo. Depende ka talaga kung ano yung resulta na meron ka. Kasi parang titignan mo yung sarili mo na okay naman yung mga shit ko, so pinaghirapan ko to eh. Then nagmamahal ako hindi kilala ah. Kasi nagmahal ako dahil sa lente, sa gamit. Yung lente kasi medyo mahal eh. Kumbaga iba na yung resulta ng picture mo compared dun sa mga nauna mong shoot. Yun. Kaya dun lang naman nagmamahal. Oo. O kasi parang based on your answer, shinatter mo na yung pananaw ng karamihan na para makakuha ka ng maraming clients, babaan mo yung presyo. Kasi ganun ang kalakaran, di ba? Parang lowest prices, madaming turnout ng clients. Pero at the same time, yung tubo mo kasi, yung satisfaction mo din naman na hindi ka naman papayag na bayaran ka ng ganito lang nakaliit, tapos yung effort mo ay super grabe, lalo na freelancing. As a freelancer, ang hirap kaya no? Totoo, sobra. Sabi ko nung una, mabubuhay ba pamilya ko nito? Oo. Pupurso ko pa ba to? Kasi naalala ko niyan dati, kasi ako freelancer ako, pero ang racket ko sometimes is voice over, pero tapos meron din na virtual assistant sa mga ang client ko noon, mga nga sa US. Ang sabi sa akin nung una daw, babaan ko yung presyo ko kasi gusto nilang mababa ang presyo. So binabaan ko. Madami nga akong clients, pero yung pagod ko for isang week kong recording, halos mamatay na ako. Sabi ko, hindi ko kaya to, ganitong di ako satisfied. So after that, nung kinausap ulit ako, nung nirehire ako, tapos sinabihan ko, I increased my prices, tapos in-explain ko kung bakit ganito, ganyan. So, okay. Tinaasan nila. So, yung dati, ang singil ko lang sa kanila, $4. Super mura lang pala sa kanila yun. So, parang tinaasan ko na. So, my rate is 15, 20. Okay. Gulat ako. Pero PJ, nung pandemic, bumaba talaga ako kasi unang-una nasa probinsya ako. Oo naman. Kaso ang problema, yun nga, ang daming backlogs. Yun din naman ang nakaka-problema kasi ang di kasi nakikita ng iba, importante din ang pag-set ng price. Hindi lang yung isip ka ng number, yan na yan. Kasi yung on your part, di ba, yung travel, yung equipment, maintenance, kahit wala na yung pagkain, di ba? Hindi na kailangan ng pagkain sa ganyan. And parang yun din yung hindi nakikita ng ibang freelancer kasi karamihan ng kilala kong freelancer, estudyante. Parang ang tanong nila, lalo yung mga graphic artists ang kilala ko, paano nila daw i-rate yung sarili nila. Sabi ko lang, taasan nila kasi pag pataas yung rate nila, may mga client na willing magbayad ng ganon. Diba? Basta yung resulta ay maganda talaga. And speaking of, kasi one of the challenges of the photography industry sa Philippines, hindi pa siya nakikita as a sustainable income, diba? Parang yan yung isa sa mga problema. Pero as a photographer yourself, ano yung mga problems na kinakaharap ng mga katulad mong photographers na dapat pansinin din ng mga tao? Sa akin yung na-appreciate dapat nila yung ginagawa ng photographer kasi hindi biro eh. Kasi yung iba kukuha ng picture, pag di nila nagustuhan yung editing ng tao, kukunin nila, sila mag-edit. Alam mo yun, parang... Ay, sampal sa mukha yun? Oo, disrespect yun para sa mga photographer. Parang, alam mo yun, artist ka eh. Kumbaga sa painting, kapag nilagyan mo ng yan, di ba? Ano yun? Bastos yun sa pagiging painter ng tao. Same lang din ang mga photographer na kapag, alam mo yun, kapag kung ano yung binigay sa'yo nung photographer na yun, kung ano yung pagkaka-edit niyan, yun yung art niyan eh. Para sa akin kasi yun yung art ko eh. Ito yung kulay ko, ito yung ginagamit kong effects para sa picture na to. Tapos alam mo yun, hindi ka naman, yung iba nga hindi pa nga bayad, 'di ba? Tapos
Kung maka-demand pa. Kaya nga, usually ganun yung, sila pa yung, ay, magkiklik-click ka lang naman. Kaya kiklik ka lang naman. sisingil ka ng 5,000, kaya ko naman gawin sa cellphone ko. At sabi ko, sige, ikaw na lang. Oo, di ba? Dali naman kausap eh. Kasi parang ginagawa daw nila yung pambababa ng presyo. Isa pa yan, lalo pagkalala, dapat support nga yun sa kaibigan, di ba? Tapos, didiligensyahan mo pa. And, eto, na-curious ako tanungin to sa'yo kasi nakita ko sa portfolio mo, yun nga, aside sa mga couples, you also have experience na mag-picture ng iba't ibang models, iba't ibang sa pageant vloggers and actors and actresses. Ano ang difference when shooting a model and shooting a couple? Ano yung wag naman pros and cons para ano yung pinagkaiba nila? Kasi for sure may time na mas masaya sa couple, may mas masaya sa model. So in your experience, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Good question to, PJ. Pinaka-paborito ko talaga na question mo to, Dun, pagdating naman sa sa couple or sa couple kasi parang paborito kong paborito kong linya. I mean, alam mo 'yon, paborito kong shoot sa buong buhay ko kasi parang naki-create ako ng story dito eh. Mm-hmm. Hindi lang siya hindi lang siya sa alam mo 'yon, pang output lang. Story yung babayaran mo dito eh. Sa model naman ay kay Christian Sok kang muna binibigay. Joke lang. Sa model naman, nakashoot na rin ako kila sa mga FHM model, kila China Roses, sa mga vloggers dito sa Daet. Ang lang naman, parang ako, happy lang ako. As lang siya, promotion. Mm-hmm. Promotion lang ng page. Kasi usually ganun eh. Kung gusto mong mag-boost yung yung page mo or yung photography business mo, yun yung naging una kong market eh. Sabi ko, mag-shoot ako ng mga ganitong tao, mga kilala para alam mo yun, dagdag sa siya. Yung followers nila mapupunta sa'yo. Talaga. Mm-hmm. And then, yun, masaya din naman sa part na yun. Kasi nga, din naman ako eh. Alam mo yun, may TF din naman tayo kahit papaano doon sa mga shoot na yun. So, wala naman akong doon. Para sa akin lang, mas importante lang yung story. Hindi kasi makaka-create ng story sa isang, alam mo yun, sa isang tao lang. Mm-mm. Lalo na kung, alala mo, hindi siya ganun ka-experienceado sa mga, sa mga nararanasan. Kasi, makikita mo sa picture kapag medyo, alam mo yun, medyo malungkot yung nararamdaman niya. True. So, yun. Nakukuha mo yung emotion. Pero at the same time, malaking tulong din yung mga models. Kasi, malaki. Pero totoo ba yun? Sa Amerika kasi, parang kinakagalit nila yung payment by exposure. Applicable ba sa'yo yung gano'n? Payment by Dito sa Pinas, hindi naman uso yun eh. Mm-mm. So, parang tinatawag na lang natin dito X-deal or collaboration sa makeup artist, dun sa parang win-win situation din naman. Okay lang naman yung ganun kasi parang sumusobra lang sa US kasi parang ang nire-request ng ibang influencer. Influencer ka tapos photographer ka, parang ang request ko parang full-blown package. Tapos ang sasabihin ko sa'yo, ito, you will be, exposure ang ko sa'yo. Parang hindi rin naman ata shout out ika nga. Parang gusto mo shout out na lang, no? Shout out lang. Sus ko, yung tipong kaya ko makakuha ng same audience sa ibang tao aside sa'yo. And isa sa mga napansin ko kasi, diba, pag modeling, pag photography, nung una, for sure, dumating sa point na una, mahihain ka muna makipag-usap. Yun. Diba? So, during your experience sa pag-photograph, sa pagkuha ng litrato ng iba't ibang tao, iba't ibang model, ano yung mga nakikita mong body language para masabi mong confident ang isang tao? Na-apply mo din ba yon based sa pagtingin mo sa confidence ng mga models? Yes, totoo, PJ, sa best experience ko. Mm-hmm. Para makita ko yung mga, alam mo, yung mga veterano talaga ng mga model talaga. Mm-hmm. Hindi na ako redirect. Unlike sa mga baguhan talaga, kailangan mo mag-direct sa ginagawa nila. Kulang na nga, pati ako, PJ, sa pagdidirect ko, pati ako, emotion ko as sumasabay ka na. Napagkamalan pa nga akong ganyan. So, yun yung, dun sa pinaka-veterano talaga na model, hindi mo na click lang ako. Mm-hmm. Isasabihin ko lang, ganito yung gagawin natin. Mm-hmm. Though may mga sample shot kami na gagayahin. Siya talaga kapag
may nag-shot talaga ako. Nakikita ko, alam mo yun, bawat lead ko, gumagalaw na lang siya, ganyan, o tingin sa kanan, kaliwa, pikit. Doon. Yun yung napakadaling trabaho, PG. Parang di ka na nag-effort, no? Titingin, tutok ka lang talaga. Gaya nila, BJ Pascual, yung mga model na, iba nila isa sa Berhano. Hindi mo na sila kailangan ni i-direct Parang alam mo yun? Oo, alam na nila. May times ba na yung mga body language ng mga models or kung sino yung nakikilala mo, na-apply mo sa sarili mo ba kung paano sila tumayo? Minsan ba na ganun ka na rin ba tumayo or maglakad? Parang, alam mo yun, kasi iba kasi yung pag may kasama kang isang confident na tao, mararamdaman mo. Ginagaya mo rin ba yun sila kung paano ka mag-act sa ibang tao? Dinedepende ko Pagka close ko na, ginaganon ko, pero pagka hindi, ay, parang dito mabiro Naaayon sa tamang tao. Kasi baka pag isa naman na super lakas ng dating mo, ma-intimidate na sa baka sobrang okay naman na itong photographer na to. Baka binabalanse ko din. Alam mo minsan lang naman tayo mag-ganito. Papawala lang ng stress. True. And ayun nga, isa sa mga napag-usapan natin kanina is yung tungkol kay dun sa Konyo Bicolano. Tinanong ko naman si Greggy tungkol sa experiences, pero mas gusto ko rin marinig yung side mo. What's it's like working with the Konyo Bicolano team? Unang-una ito kasi yung team na to, hindi talaga siya parang, alam mo yon, hindi siya trabaho, hindi siya, alam mo, hindi ka makapipressure dito Ito kasi, sama na to na magkakaibigan na nabuo talaga na alam mo yon para ma-enjoy lang, magkakita-kita lang kami. And then yung pinaka nagustuhan ko lang dito sa team na to, yung relationship ng bawat isa kapag magkakasama kami. Alam mo, hindi kami nag-iisip kung magkano kikitain namin, hindi namin iniisip kung ano yung pagdating sa financial, kumbaga ma-enjoy lang namin. Kumbaga sa akin kasi bihira ka makahanap ng mga itong grupo Bukod sa sikat, talagang alam mo yun, iba yung mga humor na makasama mo. True. Mga sabay-sabay talaga. Oo, kasi watching your live stream nung isang gabi, parang nagiinuman lang tong mga to. parang yun nga yung maganda, 'di ba? Kasi you don't see other famous vloggers, famous influencers doing those kinds of things. Kasi parang pag may isang artista ka nakita nagla-live stream, ay alam mo na yan, nagpapakit lang yan. Pero nung sa inyo, sabi ko, pucha, mga tambay to. Kung ano talaga sa totoong buhay, ganun din sa live. Kasi pati yung background, yung tipong, sabi ko, pasensya na po sa background namin. Sabi ko, parang at home. Cozy siya tignan. Yun yung maganda kasi. Kaya, parang, yun yung hindi nakikita din ng audiences na maganda rin ma-highlight na despite yung pinipresent na identity ng Konyo Bicolano, behind that is a group of friends na nag-i-enjoy sa ginagawa. Oo, totoo yan. And nakikita naman sa output Pero ito, back to you, Jeff, na-curious ako. Kasi sa lahat ng photographers na kilala ko, meron tayong tinatawag na parang money shot, yung dream shot. Okay. Yung parang gusto mong picture na makuha. May ganun ka ba or nakuha mo na yung dream shot na yun? Sa money shot, Brad, bro, PG. Ito yung lagi kong, every shoot, laging may money shot. Walang paltos to. Gaya bukas, meron akong pre na photo shoot. So, nag-isip na ako kung ano yung mga gagawin nila. Una kong ginagawa, PJ, hinahanap ko yung location sa Google Maps, sa Google, tinitingnan ko kung ano yung saan pwesto. Alam mo yung ang money shot ko dito, PJ, mga buwis buhay. Yun yung babayaran ng tao. Ang question ko dito, willing ba yung mga client magbuwis buhay? Pero money shot yun. PJ, walang sasayangin doon. Kumbaga sa isip ko, maganda to, sobrang ganda nito. Pero may mga client talaga pero pinagbibigyan natin yan. Meron nga kaming shot dito sa Casa Lilia, na shoot din. Medyo yung shoot ko dun talagang ako naman yung delikado. Yung nasa taas ako, tapos yung client nasa taas. Tapos alam mo yung parang pag isang galaw lang matutumba ka na Ay, buwis buhay nga yun. Buwis buhay talaga. Pero for me, hindi ko iniisip as money shot. Sa akin, iniisip ko na lang as creative para maiba naman yung mga shot. Hindi yung generic lang na side. Hindi ulit-ulit. Kasi minsan makikita mo naman yan sa
portfolio na isang photographer kung yung shot niya ay risky yung shot or talagang play safe lang yung shot. Meron ka bang dream couple or dream na tao, dream na lugar na gusto mong picturean na hindi mo pa napipicturean ngayon? Alam mo, PJ, pangarap ko mag-shoot sa Eiffel Tower sa Paris. Oh, wow. Oo. Ito naman, wala akong client na kung sino yung mag-shoot ka doon. Basta, i-book mo lang ako doon. Makarating lang tayo ng Europe. Dati pangarap ko ako mag-prenup. Pero ako, pangarap ko naman sa ibang tao na i-shoot ko one day doon sa Europe. Kumbaga hindi lang naman sa Eiffel Tower, kundi sa ibang location din ng Europe. Kasi ang maganda kasing lugar na pupunan ng picture yun, yung mga structures, ang architecture ng Europe. Patok na din yun eh. Yun yung pinaka doon eh. Yung background magaganda kasi alam mo yung mga texture niya kapag sinut mo siya as background ng couple, iba. At ayun, may nakita kong shots na ma-highlight yung model at the same time ma-highlight mo rin yung yun, background. totoo. Lalo na saan banda yung Vatican ata, maganda din doon ng mga shots eh. I forget yung may mga balloons na tumataas. Magandang mag-shoot din dun eh. Kung familiar ka, limutan saan? ko Sa Europe din? Hindi ako Hindi Europe eh. Alin yung mga hot air balloons yun, mismo? hot air balloon mismo. Wait, yung marami, sobra. Hindi yun. Hindi yun sa Europe eh. Pero alam ko yung gano'n, yung talagang mataas na. Turkey. Doon sa Turkey yun? Turkey. Kasi parang wala na. Dati may gumawa nun dito sa Pilipinas eh. Di ko alam kung Pampanga yun nga. Yung parang ganong so bawal lumapit eh. Hindi ka na makakashoot eh. Nakakatakot naman na mag-shoot kang lit-lit kaya nung square ng balloon. Tapos pala, eto, isa sa mga natawa ko kasi may meme akong nakita na yung kuha mo maganda, ang kuha nila sa'yo pangit. Totoo yan. Pagdating sa nagsushooting kayo ng misis mo, shooting kayo ng mga tropa mo, di ba pag ikaw kumuha photographer. Pero pag sila yung kumukuha sa'yo, dinidiktahan mo rin ba kung paano kakunan para maganda rin yung shot nila sa'yo? Didiktahan ko, pero pagka nakikita yung picture ko, wala talaga. Sa akin ata ang problema. Kaya mga profile picture ko sa Facebook, ulit-ulit na lang muna. Kasi wala akong photographer talaga na mag-shoot sa akin na Sila lang, may kanya-bigala na team minsan talagang picture lang minsan. So yun, struggle talaga. Pero yung girlfriend ko, medyo doon ako kinakabahan lagi. Alam mo, sa buong bawat shoot ko, hindi ako kinakabahan eh. Kinakabahan ako doon sa girlfriend ko. Grabe expectation nun kapag i-shoot ko siya. Kasi pagka bibigay ko na yung picture, ba't ganyan naman yung mga kuha mo? Photographer ka mo naman, ang papangit. Sabi ko, sakit sa puso. Parang siya na yung siya na yung biggest critic mo sa lahat. Totoo. Pero ang galing niya. Siya yung nagiging parang, uy, ang pangit ng ganito, ganyan, bawasan mo yung clarity, texture, yung kulay ng yellow, blue. Parang siya yung nagka-ground sa'yo. Parang hindi ka lumipad masyado. That's good. At least meron nga akong nag-guide sa akin. Alam ko yung mali ko, ganyan. Kasi iba hindi naman magsasabi, uy, ano pang kasi blurred yung kuha mo Kasi parang nakakahiya mag-prank kasi hindi mo rin kilala. Di ba na, uy sir, ang pangit ng shot. Kaya thankful din ako doon sa girlfriend ko kasi grabe yung feedback niya kapag may mga pinopost ako sa sa Facebook. Uy, medyo blurred yun. Pero may mga compliment naman siya. Uy, ang ganda ng shoot mo ngayon ganyan. Pero pagdating sa compliment naman, siya rin ba yung best na compliment na narinig mo? Or may ibang nagbigay sa'yo? Siya pa rin. Nice. Na-inspire ako. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, PJ, kinakabahan ako kapag siya kikritik sa akin. Kaya pag nag-positive yung feedback niya doon sa ginawa ko, ay grabe naman sa salamat ko kasi bihira lang yung mangyari. May tiwala ka na Tapos ito, isa ang alam ko kasi, hindi madali magsimula sa photography. Una is kasi yung gastos mo sa equipment. So based on your experience, ano yung equipment na nabili mo na eventually hindi mo naman pala kinailangan? Napagastos ka lang talaga. Kit lens. Yung pang-vlog ko nga. Hindi ko nagamit. Pero ngayon nagagamit ko na siya sa Konya Bicolano. Etong equipment na to, kit lens na to, hindi naman siya ganun kamahal. Pero sayang pa din, di ba? Hindi ko naman nagagamit. Nagkakapunggos lang. Sa mga photographer, alam tayo, yung punggos na to, yung nadudumi. Parang, alam mo yan, yung voice sa loob. Hindi mo matatanggal basta-basta. So, yun lang yung lente na yun na bukod tangi na hindi ko nagagamit ngayon. Anong money lente ko ngayon? 24-70 sa PPMM. Yung dalawang yun.
Pagdating sa equipment, ano ba sa mga beginner na photographer, beginner na vlogger, ano ang pinaka-importanteng equipment na ma-maintain pagdating sa camera? Is it the camera itself or yung pagkuha ng lens? Kasi parang may argument na gano'n na mas importante daw ang lens kesa sa camera. Sa'yo, ano ang take? Para sa akin, lahat naman ng alam mo yun, ng camera, okay. Walang problema dyan. Nasa shot mo yan eh. Para sa akin, number 1 yung lente. Kasi ang lente magbibigay ng nung magandang shot mo eh. Hindi yung body. Hindi siya para sa akin sa mga photographer nila, respect ko yung nila, kung ano yung gusto nila. Para sa akin yung lente. Kasi yung lente magbibigay sa iyo nung alam mo yun, yung magbe-blurred yung background mo. Kumbaga magdidepende ka talaga dun sa shot mo eh. Hindi ako dumidepende sa gamit eh. Kung kaya kailangan natin Sony, Canon. Wala ako sa ganun eh. Sa lente, okay ako, busog ako doon, lalo sa mga Sigma Art. Baka naman Sigma. So parang yun yung gusto mo talagang paggastusan kasi yun yung nagbibigay ng magandang May pangarap nga akong lente, nasa 63,000 Sigma Art 35mm. Di ba lente pa lang 65 na. 65 mas malaki, isang camera na yun. Isang camera na rin yun. Pero talaga, balik naman po na mo doon. Sa bagay. Isa parang sunod-sunod lang, ilang bookings lang yan, balik na yan eh. Pero ito, isa sa mga nakita kong experience mo na napagkwentuhan din natin kanina, ay nagtrabaho ka dati sa BGC para before ka dito sa Daet. Ano ang difference when working with people na nasa Manila and working with people na dito sa probinsya? Until now, nandun pa rin ako sa trabaho ko. Nag-work from home lang kami. Dun sa, naman, ang kinaibahan lang talaga, PJ, magastos lang talaga sa Manila. Ito sinabi mo pa. Dito sa Bicol, hindi siya gaano. Yun lang, yun para sa akin As photographer naman, mas dumami naman yung kliyente ko dito compare sa Manila. Ang market ko kasi sa Manila, nahahanap ko lang siya sa page eh. Meron kasing Facebook page na puro event yung nandun na yung mga suppliers lahat. Nandun na makeup artists, photographers, tapos coordinators, nandun na lahat. Doon ako nagpo-post para makakuha ng kliyente sa Manila. Dito naman, di mo na kailangan mag-post dito. Talagang sila mismo magme-message dito sa Bicol. Meron niya sa Legazpi, Naga, ayan. Pero pinakamarami Camarines Norte. Nandito tayo. Siyempre, taga dito eh. And as a photographer, parang isa sa mga nakita ko, may mga iba't ibang specialization pala sila, no? Merong mga urban photography, merong mga sa nature, may wildlife. Pero since ikaw ay naka-experience ng Manila, naka-experience ng probinsya, anong pinagkaiba when taking pictures ng urban photography versus sa mga nature photography? Actually, PJ, hindi ko pa natatry yung mga landscape pagdating sa nature, sa mga hayop. May mga ganun kasi, di ba? Oo. Na-experience ko lang kasi na photography, yun na nga, sa FHM model, sa birthday, wedding. Kumbaga, tinaray ko lahat eh. Boudoir, saka ano pa ba? Pero pinaka nagustuhan ko talaga, hindi ko pa natatry yung sa nature naman, hindi ko siya, alam mo yun, parang hindi ko gusto. Sa iba-iba kasi. Ang gumagawa lang nun, mga mayayaman talaga. Kasi yung camera talaga nila. Camera talaga nila. Alam mo yun, wala namang paggastusan, pero ang hobby nila yung mag-picture talaga. Ayun yun, pinaka nagustuhan ko talaga sa ginawa ko, wedding. Yun yung pumatok. Bukod sa malaki ang income, masaya ka pa. Kasi nakikreate ka ng story. Pagdating sa experience mo sa wedding, meron ka bang couple na hanggang ngayon, memorable sa'yo na naging kliyente mo? Meron. Kasi, alam mo yun, napakadali ng shoot namin. Ang gaan. Iba yung magaan eh. Iba yung mabigat. May mabigat naman na, alam mo yun, pinipilit mo na lang yung shoot na yun. Pero ang hirap. Pero may shoot ako na sobrang gaan. Sobrang bait. Sobrang makisama. Alam mo, PJ, pagka pupunta lang ng bahay, hindi na, parang sa akin naman, walang problema kung magbigay ka.
alam mo, every, may occasion, magbibigay ng ganito, ganyan. Lagi ka naalala. Lagi naalala. Kumaga, parang hindi mo na, parang pamilya mo na rin yung tao na yun. Yung tipong ang trato sa'yo, tao, hindi lang photographer. Kasi may mga ganong tao, di ba? Ay, totoo yan. Ang dami ko na experience. Ang tingin lang sa'yo ay tagakuha ng litrato. Hindi nila nakikita si Jeff na as a person. Tapos, di ba? Kasi ang weird ng gano'n, no? Hindi mo makalain na may mga ganong tao, pero may ganon nga. So, noong December nga, niregaloan ko sila. Frame. Isang malaking frame. Tapos, kasi sobrang pasasalamat ko sa kanila eh. Hindi lang taon-taon. Talagang, parang every 6 months. Pag may event talaga, kunyari Christmas or New Year, laging meron. Bagilaki ka naalala. Yan, thankful din ako sa kanila. Binigyan ko sila ng isang frame na family picture na magkasama sila. Okay. And isa pa nga, nanood ako ng mga iba mong vlogs. Yan. And na-curious ako. Kasi diba, madami kang mga travel vlogs. So one of the questions na gusto kong itanong is, ano ang dapat i-consider? Halimbawa, tatravel ka sa isang lugar na hindi mo talaga kilala or hindi mo talaga alam. Ano yung mga step-by-steps na ginagawa mo para maging comfortable ka sa lugar na yun? Ako, kung nag-travel kami sa Malaysia nung girlfriend ko, sabi ko, parang pagsampa pa lang namin doon, sabi ko parang ang hirap dito, lalo yung sa pagkain. Hindi ko gusto. Yun, doon ka mag-a-adjust eh. Pagkain, sa lugar, sa simoy ng hangin. Pero naka-adjust ako nung nag-Singapore kami. Medyo mabango yung paligid. Saka ang problema lang sa Singapore walang rice. Walang rice ang Singapore? Wala kami mahanapan. Kahit sa yung mga, pwede ba mabanggit na mga dito? McDonald's, wala din. So, puro burger. I think Pinas lang ata ang may ganun eh. Pero tayo lang ata ang may bigas ang may rice sa McDonald's. Kaya nung nakikita ko yung mga tao doon, kaya palang papayat nila. Kasi walang rice. Grabe siya. Kasi ang ganda kasi tignan when it comes to travel vlogging na hindi nakikita ng mga tao na siyempre pag nag-vlog ka papakita mo lang yung ganda ng lugar yung pagkain, hindi nakikita yung struggle mo maghanap ng hotel, yung struggle mo mag-aral ng lengguwahe, di ba? Aside sa yung napuntahan mo, Malaysia and Singapore. Sa Cebu naman. Sa Cebu ka mo sa Cebu iba naman yung salita nila. So, hirap sila mag-Tagalog pero ang galing nila mag-English. Kasi doon yung bagsakan ng dayuhan. Doon yung bagsakan ng mga dayuhan eh. Ang galing nila. Alam mo yung mismong nangingisda lang, ang galing niya mag-English. Sabi ko, totoo ba? Magaling ba to sa akin? pero yung pag-Tagalog, pag-Tagalog hirap sila. Mas konti lang talaga. It's either mag-Bisaya ka or mag-English ka. Kasi dito sa Bicol, Tagalog, English. Sorry, hindi naman sa inaano namin ng Cebuano. I love you. Marami nakikinig kasi sa Cebu. So talaga. Hello po. Love ko. Ano ang body sa kanila? Mayang buntag? Mayang buntag. Ang natawa nga ako dati, isa sa mga hindi mo pwedeng sabihin sa Visayas, sili, tapos urag. Kasi sa Bicolano, di ba? Sa urag ang Bicolano. Magaling. Sa kanila, urag, libog yun eh. Ay, ganun ba? Oo. Pag sumigaw ka sa Visayas na maurag ako, magtatawanan ka nila. Kahit talaga naman siguro, kahit dito eh. Oo. Pero pag sinabi kasing sili, naalala ko dati na nag-order ako nung parang unli rice nila. Tapos, ay ma'am, may sili po kayo. Tinawanan ako. Ano bang sili sa kanila? Di ko din alam eh. Pisot. Pisot. Pati? Hindi pati ako sinabihan ng Cebuano kong barkada kasi parang gusto niya mapahiya ako. Ganda pa naman ng babae. Ma'am, may sili ka po. Tapos nung sinabi niya sa akin na gano'n, sabi ko, namula na lang. Hindi na ako nagsalita. Sabi, ikaw ang may sili. Ako po ang may sili pala. And one of the second to the last question ko sa'yo. Okay. As someone who is in the music side, you are a music artist then at the same time, photographer, music artist. Sino sa tingin mo ang mga artists natin locally na masyadong dinidedman ng mga Pilipino pero maganda ang platform niya pagdating sa music? Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. Sa akin ang sa akin yung kung kilala mo yung boyfriend ni Zainab. Di ba parang hindi ko kilala. Si Iskasaklib.
Oakley ba yun? Parang ngayon, pangalan niya. Pagdating dun sa tunog niya, parang ano kasi, parang kambing daw siya kung kumanda. Sabi nung iba kanta nila, kalimutan mo na yan. Siya yun? Pero ang kinanta niya na nagustuhan ko, yung Lagi, parang iba yung iba siya pag gumagawa ng kanta. Pag solo siya, pag kasama yung grupo, hindi ko gusto masyado eh. Iba-iba kasi yung nila, timpla ng sulat nila. Compared dun sa sulat ni Teka lang, medyo rinig ata yung Okay lang. Iba yung sulat ni Iskasta pagdating dun sa solo niya. Tapos yung flow ng tunog niya, pasok na pasok. Ito naman kasi recording artist din naman to si Iskasta eh. Kaya yun yung hindi alam mo yung dami niyang bashers na kambing daw ganyan. Hindi ko man pinagtatanggol pero depende siguro. Ako kasi na-appreciate ko yung mga ganon as a musician. Kasi nakikita ko kung ano yung though drums lang naman ang ginagawa ko pero minsan kumakanta-kanta rin. Kumbaga para alam ko nasa tono to o hindi. Pero iba kasi talaga, ibang tunog din. May mga ganong artist na may iba kasi hindi napapansin talaga na sayang din yung opportunity nila for the sa kanya mainstream. napapansin naman kaso negative nga lang yung pinapansin. Sadly, even though publicity is publicity, pero I think as a musician, mas maganda na positive publicity pa rin eh. And at the same time, pagdating sa mga tugtog nating sa Pilipino, anong music ang na-impress ka sa mga drums? Kasi you are a drummer, di ba? Ano yung mga OPMs natin or any music in general na na-enjoy mo yung beat ng kanta? Ako sa nung kabataan ako, nagbabago yan habang tumatagal, BJ. Ewan ko kung musician ka. Sa musician dati nung kabataan pa rin naman ngayon. Nung college ako, nag-aaral pa lang ako. Mahilig ako sa mga rock-rockan. Yan, yun yung mga ko. Yun yung mga hilig namin. Tumutugtog kami, kasama pa namin sila Christian, nakakalaban-kalaban pa namin. May mga Battle of the Bands pa dati. Yun yung mga rock-rockan talaga. Mga Kamikaze, Chekosai. Ayun yung mga paborito ko ngayon. Habang tumatagal gusto mo ng mga melo like Parokya ni Edgar o yung mga River Maya. Yung mga ganun na lang. Tapos ngayon pinaka-gusto ko na yung Country Roads Take Me Home. Yung parang yung mga music taste ng magulang na natin, no? Ganun na. Tapos yung I know your eyes in the morning sun. Mga ganun na. Gusto mo na ng payapa. Ibig sabihin malapit ka na doon sa payapa. Parang umuurong yung umuurong yung panahon natin. Oo, totoo yan. Pero sa tingin mo ba, pagdating sa music, naglo-look back lang ba tayo? Yung tipong, yun nga, like you said, ang trend ng music ngayon, from rock, from emo music, ngayon nagiging mellow na. Sa tingin mo, magkakaroon ulit ng transition na iikot ulit na ang magiging patok na naman is yung mga high beat na songs? Sa akin dati okay. Pero parang sabi ko tumatagal, parang gusto mo na lang ng peace of mind. Joke lang, peace of mind talaga. Parang gusto mo yung mga parang alam mo yun, parang ayaw mo na ng distraction. Kunyari, may mga Discover Avenue, may mga bagong kanta yan eh. Yung hanggang sa dulo, parang magugusto mo eh. Pero, mabilis lang siya malaho eh. Hindi siya papatok katulad ng mga looking in your eyes I see. Diba? True. Parang yun yung hindi mawawala sa'yo. Hanggang ngayon, hanggang pagtandaan mo, yung pa rin yung mga kanta na babalik-balikan mo. Pero kahit may mga bago, hindi. Siguro, yung mga katulad ni, nagugustuhan lang, pero nalulumo siya. Yung parang catchy lang talaga siya. Ayan. Kung bibitawang mahina. Siguro pag malungkot. Parang maaapektuhan ka. Kasi sa akin, hindi naman ako music. Ikaw pa, PJ, may mga nagugustuhan ka bang kanta? Hindi ako musically inclined. Parang mahilig ako makinig ng music. Pero ang transition ko din yan. High school, mahilig ako sa yung Simple Plan. Simple Plan. Narinig ko yung Simple Plan. Simple Plan. The Click 5. Ano yun? Green Day. Green Day. Yan yung mga pinapakinggan ko dati. Pero nung nag-transition ako, parang wala na sa akin dating yung mga emo songs. Parang mas na-appreciate ko na yung kanta ng, hindi ko lang, Backstreet Boys. Tapos, Westlife. Tapos, minsan na-appreciate ko din yung, recently, ngayon ko lang na ulit narinig, yung Canon Rock. Canon Rock. Dati,
dinidedma ko Nagigitara yan. ka ba? Or Hindi. ano? Di naman. Ano lang, parang gusto ko lang talaga yung beat. Ang Kasi ganda kasi niya sa tenga eh. Oh, dati kasi dinededma ko yung Canon Rack kasi naglalaro ako nun sa computer shop ng Auto Jam or Bandmaster. Parang yun yung iniiwasan kong kanta kasi yun yung pinakamahirap na kanta sa laro na yun. So pero recently nung pinakinggan ko yung renditions, mas maganda siya. Parang like you said, di ko alam kung dahil to Ano sa... ba to? May version kasi na violin? Lahat pinakinggan ko from violin, from keyboard, from guitar. Lahat ng renditions ay napakaganda. Tapos, like you said, kasi 27 ka. 26 lang naman ako. Ay, wow. Yung mga agwat natin. So parang, habang tumatanda, mas na-appreciate ko yung playlist ng parents ko. Kasi ngayon, may flash drive ako ng kay mama ko. Talaga? Lahat ng kanta ng 80s. Yan, yung Country Road, yung Apo Hiking Society, yung Beatles. Mas na-appreciate ko yung Beatles. Kaya sabi ko, kaya pala pumatok yung Beatles dahil doon. So, yun ang nakikita ko. Pero ngayon, may mga magaganda din namang music. Meron naman. Di mo naman... Asa iba na yung ano ngayon napansin ko yung mga local artists ang gaganda na ngayon ng mga hindi tulad doon ewan ko lang baka mabash kasi okay lang parang hindi mo gusto yung mga labas na kanta noon, 'di ba? Compare ngayon ang gaganda talaga pagdating sa rhythm, sa music, sa flow ng ano nila, message ang gaganda. In fairness, mas artistic ngayon ang mga songwriting kasi nung panahon na 'yan ang nilalabas yung Dota o Ako o yung mga iba't ibang rap na tinagalog lang yung English song. Sarang walang originality nung time na yon. Pero ngayon, sila Ben and Ben. Sobrang galing sa tenga. Yung mga iba't ibang artists ngayon. Mas okay sila. Yung Juan, magaling din yung Juan. Buto ko na kung aling ang ganda naman kanta. Parang it's a good time, it's a good generation maging artist. Hindi tulad nung time natin na may naalala ka bang artist nung panahon natin? Ako wala. Local. Unless yung mga pinakanatatandaan ko lang si Andrew Rap pa yun. Mas matanda pa yun. Kasi grade 1 ako, nirarap ko yung mga kanta nun Yung ano ba yun? Salbakuta. Namain love ako sa yun. Kasi may yung isang ang common high school life yan. Mga ganong rap. Ay ko parang walang pag-asa yung music na. Pero ibang rap noon kasi pinapatungan lang ng mga kanta, di ba? Ngayon spoken poetry na Kasi dati ang rap basta lang mag-rhyme okay na yun. So ngayon mas creative na. So to end this episode, one final question. Kasi looking at our flow ng schedule, nakita ko ang schedule mo. May meeting ka kanina before tayo mag-recording. May travel ka bukas, may shooting ka sa mga susunod na araw. Totoo. There are times na for sure na overwork ka. Dumating sa point na na-overfatigue ka. How do you rest? Kasi alam mo, PJ, importante din Oo, importante yung pahinga. Number 1 yun sa akin, pahinga. Kasi affected lahat. Hindi lang emotion, hindi lang physical. Ano siya buong ano mo siya, pagkatao mo naapektuhan. Number 1 na ginagawa ko, pag ganito yung nararamdaman ko, sobra-sobra na, pero never pa naman ako na-overfatigue kasi nga, binabalanse ko din yung sarili ko. Kapag alam kong kailangan ko ng pahinga ng ganito, magpapahinga ako. Kasi, ang hirap, PJ, tingnan mo, yung kikitain mo, mapupunta lang sa gagastusin mo, di ba? Sa ospital, kapag na-hospital ka. Iniisip ko yan Kaya, mahalaga sa akin yung pahinga. Kapag may time na alam kong wala akong gagawin, pinapahinga ko. Ang pahinga ko, PJ, pagasbas. Ay, yung dagat dito. Oo. True. Nakaka-refresh siya ng utak. Yan, dumadaan niya ako doon sa isang kaibigan ko kapag kailangan ko ng, alam mo yun, mag-refresh ng sarili. Nakakawala talaga siya ng pagod. True. Talagang, alam mo yun, hampas na mga alon, yung hangin. Talagang very refreshing. Relax kayo. Kasi relax talaga. Karamihan kasi ng mga listeners ko is either students or young professionals tulad natin na parang nape-pressure sila mag-perform para may patunayan sila sa sarili nila. Which is good. Pero at the same time, hindi rin mawawala na magpahinga ka. Oo. Wala namang mawawala sa'yo kung magpapahinga ka Kasi, alam mo, PJ, naniniwala ako dito, kung time mo na magiging sikat ka o time mo na magiging famous ka, may oras yan Hindi mo kailangan madiliin, hindi mo kailangan ma-pressure, hindi mo kailangan isipin yung sinasabi ng ibang tao na hanggang kailan ka naman, hanggang dyan ka na lang ba? Ganyan, huwag ka ma-pressure dyan. Ang buhay natin, hiram lang.
ibalik mo na. Joke lang. Okay. Baka sana tayo magpunta dito. So with that, Jeff, thank you so much Thank you, PJ. for guesting this episode. And sa mga gustong makita ang mga vlogs ni Jeff, I will provide the link ng YouTube channel mo you, and PJ. yung Facebook page mo. Wag na yung personal account mo. Wag na. Baka marami mag-add sa'yo. So, Joke lang. I will add your Facebook link, Instagram, and yung... Nagtitiktok ka ba? Meron akong TikTok, nag-rate na ako kasi Nag-rate si Konyo Bicolano nagla-live kasi. Alam mo, kailangan tayong support. So everything will be linked down below to show support sa ating artist. Yeah, So thank you so you. much for listening and see you all next time. Bye-bye.